Sa bawat kumpanya, bawat empleyado ay may papel na ginagampanan. Pero, paano kung may isang taong nakapasok hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa kanyang koneksyon? Sa isang kilalang kumpanya, maayos at produktibo ang trabaho ng bawat empleyado. Ngunit, nagbago ang lahat nang may isang bagong empleyado na natanggap. Hindi dahil sa kanyang husay o galing, kundi dahil sa personal na koneksyon. Nagkaroon ng negatibong dulot at unti-unti bumababa ang moral ng team. Bilang head ng human resource, nasa kamay niya ang responsibilidad na ibalik ang tiwala ng mga empleyado at maibalik ang balansing nawala sa kanyang opisina. Good morning! Good morning! Tingnan mo tong si Ana. Balita ko pumapasok niya kahit di nakapasa sa exam eh. Grabe naman ang favoritism ngayon. Mababa na pala ang standard ngayon ha. Oo nga, Ben. Pero hayaan na natin siya. Malay natin, mas magaling pa siya sa atin. Pero syempre, nakakainis pa rin. Sus, Lorna, masyado kang mabait. Pustahan tayo, puro connections lang yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niya. Ano ba kayo? Baguhan pa lang naman yan. Tsaka, di ba hindi nga yan nakapasa ng exam? Malabong ma-outperform niya tayo. Tsaka kung mangyari yon, favorite talaga siya ng head natin. Mukhang maganda idea mo na yan. Suggestion ko. Sige, go ahead. I think mas napapaganda po nito at napapabilis yung trabaho natin. Sorry Ana, kasi medyo hindi namin mag-gets yung point mo. Pwede mo ba i-elaborate pa ng konti? Masyado kasing basic yung maiisip mo eh. Madalas na namin nagagawa dito yan. Pwede naman natin sundin yung mga nakaraang process. Carla, hindi mo lang yung pagkakataon si Ana. Malay mo, meron pa siyang mas ibubuga. Wala naman mas maganda yung suggestion ni Ana. Agree ako sa kanya. Tama si Ben. Lahat naman, yung idea nyo is magaganda. And bigyan natin ng chance si Ana na mas ma-elaborate pa niya yung idea niya. So, okay, Ana, go ahead. Okay ko nga. So guys, Nabigyan ng pagkakataon si Ana na magsalita at ipakita ang talino at ideya sa lahat. Ngunit iba pa din ang pakiramdam ni Ana patungkol dito. Ana, okay ka lang? Mukhang mga stress ka. Hindi, nalulungkot lang ako kasi para bang ilag sila sa akin lahat. Para bang ang undeserving ko sa posisyon na meron ako ngayon. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Hindi naman lahat ng empleyado dito is gano'n yung iniisip sa'yo. Huwag mo hayaan na diktahan ka nila. Mag-focus ka lang sa work mo. And pakita mo na kaya mo talaga. Salamat na. Meron pa rin kagaya yung nagtiwala sa kakayahan ko. Hello, Jana. Uy, hello Carla. Nga pala. Patapos na nga pala yung pinapagawa ni Miss Reyes. Hey, hindi yan yung tinawag ko. Nabalitaan mo na ba yung bagong hire ni Miss Reyes? Oo, narinig ko. Kamusta ba? Naku, eto na nga. Nagpapaawa pa kila Mario at Nico. Akala mo kaping-happy sa amin. Humahanap pa ng kakampay niya. Baka naman may pinagdadaanan yung tao. Baka hindi pa siya sanay sa trabaho natin. Pero matututo din yan pag nagtagal. Ewan ko ba? Basta, nakakainis pa din. Paano kaya siya nakapasok dito? Hayaan mo na si Ana, magugustuhan mo din yan pag nakasama mo ng matagal, tsaka pag nakabanting mo. Sige na nga, tapusin mo na yung ginagawa mo at magpagaling ka ha. Madami ka nang na-miss out na chika ko. O siya, mauna na muna ako. Bye-bye! Bye! Hello guys, nabalitaan niyo na ba yung bagong employee na na-hire? Ay hindi pa. May natanggap ba? Oo nga, narinig ko. Babae raw. Oo, nabalitaan ko nga kay Carla medyo hindi nila goods dahil hindi daw nakapasa sa exam at mukhang nagpapabida-bida pa kay ma'am. Baka naman chismis lang yun. Di pa naman natin kilala yung tao eh. Ingit lang siguro yun. Kasi sila nakapasa sila sa exam. Tapos yung isa, kahit hindi siya nakapasa sa exam, tinanggap siya. Kaya na natin sila. Huwag na tayo makisali sa issue nila. Makikilala din natin siya at malalaman natin yung totoo pagpasok natin. Oo, tama. Huwag na lang tayo makinig sa chismis si Carla.
Oh, sige, yun ang palang balita mo. Siya, mauna na ako. Bye-bye. Sige na, bye! O siya, sige na, bye. Okay, guys. So, guys, itong mga nakarang araw, parang din ako napapansin attention sa bawat isa. At ngayon, may nalaman din ako na may haka-haka akong narinig sa inyo na pinag-uusapan niyo di bagong empleyado natin. Guys, gusto ko lang malaman na wala akong favoritism sa bawat isa. Okay? Relax lang kayo. Kaya ako kinuha si Ana kasi may skill siya na magagamit nyo as a team. At meron din ako nakita sa kanyang potential para mas mapalawak yung team nyo. And gusto ko lang din malaman na hindi porket hindi nakapasa ng exam si Ana is favoritism ko na siya. Okay? Gusto ko lang din linawin na yung pagdating ni Ana ay hindi nangangahulugan pagbabawas ng halaga ninyo. Okay? Pasensya na po kayo, ma'am, sa mga naipakita namin yung mga nakaraang araw. Parang naisip lang po kasi namin, parang unfair para sa aming mga nakapasa. At sa mga naghirap para pumasok lang sa kumpanya na to. Tapos si Ana, isang iglap lang nakapasok na agad. Si Ana, meron siyang skills na siyang hinahanap natin para sa project na to. Usually, hindi naman siya lumalabas sa exam. Kaya nakikitaan namin siya ng kakayahan na makakapag-contribute siya sa company kahit hindi siya nakapasa sa exam. Ganun po ba, ma'am? Siguro nga po, meron pang galing at skill si Ana na hindi pa namin alam. Kaya gusto ko sana, gabayan niyo siya. Ayoko na sana na pinag-uusapan niya siya ng patalikod. Gusto ko, magkaroon kayo ng teamwork para naman magkaroon kayo ng good relationship sa bawat isa, di ba? Pasensya na po, hindi na po mauulit. Natatakot lang po kami na baka mas ma-promote pa siya kasi sa amin na matagal na dito sa company. Natatakot kami na dahil sa connection niya, hindi sa skills niya. Ang pagkuha kay Ana ay para sa mapalakas ng team, hindi para palitan kayo. Gusto ko lang din na maranasan niyo na magkaroon kayo ng bonding sa bawat isa. At gusto ko lang din na binawin na ang dedication niyo para sa company to. Sa company natin na ito, ay hindi ko binabaliwala. Siya nga pala, Diane and Lorna, kaya ako kayo pinatawag sa meeting na to is para sabihin sa inyo na gusto ko sana i-mentor niyo si Ana. Since bago lang siya sa company, bago lang siya sa team, gusto ko i-guide niyo siya kung ano yung mga dapat niyong gawin, okay? And hindi ito dagdag trabaho para sabihin ko lang sa inyo, gusto ko lang sa inyo makita na ma-enhance niyo pa yung mga leadership skills niyo. And malay nyo, after this project or at the end of the year, magkaroon kayo ng incentives at bonus. And dun, mas makikita ko pa yung kung gano'n ba kayo kagaling na leader, di ba? Noted, ma'am. Maasahan niyo po kami sa pagtulong kay Ana sa mga gawain na hindi pa siya familiar. Okay. Maasahan niyo kami dyan, lalo na ngayon, baguhan po si Ana. Hindi siya may hirapan sa mga workloads niya. Tsaka para makita rin ng ibang employees na talagang gumagawa si Ana. Okay. Salamat at kayo ang napili ko kasi alam ko may tiwala ako sa inyo since matagal na kayo sa company. Well, that's it. Okay guys, we are now going to have a new performance-based bonus system. Okay? Gusto ko lang na linawin sa inyo na ang bonus na to na matatanggap ninyo is hindi ako magbabasa sa seniority at kung sino man ang close sa atin. Gusto ko malaman na i-base natin sa performance ninyo. At gusto ko lang din malaman na hindi porket close kayo sa akin, mas malaki ang bonus na matatanggap ninyo. Gusto ko lang din ng fairness sa bawat isa. Okay? Saka, ang goal natin is i-reward ko ito para sa inyong pagsisikap. Kaya, sana, hanggang matapos ang project na to, ay maging masipag kayo, okay? Para mas malaking chance na magkaroon kayo mas mataas na bonus. Is that okay? Gusto ko lang sabihin na magkaroon tayo ng open communication. Sabi nga nila, communication is the key. Gusto ko sana na magkaroon kayo ng, kung gusto niyo magkaroon ng thoughts and concerns sa work natin, sa project natin na to, gusto ko, approach na lang si ma'am. Feel free to approach mo, okay? Hindi naman nangagat si ma'am.
Okay, gusto ko lang na mapabuti ang team natin na to. At gusto ko lang din na mapaganda ang work natin. Is that okay? Yes, ma'am. Okay guys, magkakaroon tayo ng team building next week. And since marami na tayo sa team natin, gusto ko lang din na magkaroon tayo ng bonding sa bawat isa. And para mas maging strong and smooth ang communication ng bawat isa. And para naman magkaroon tayo ng magandang atmosphere, di ba? So, any suggestion para sa team building natin? Mag-swimming po tayo. Hindi ako marunong maglangoy. Magbagi na muna tayo. Bagyo. Oh, go ahead. Suggestion po. Sige, go Pwede ahead. po tayo mag-hiking or camping. Oh, well, that's a good idea. Mag-bonfire tayo. Oo, maganda yun. Tapos mag-iihaw tayo. So, is that okay sa everyone? Yes. Yes. Okay, go. Let's proceed. Sige, mauna na kami dito. Bye-bye. Sa huli, ang inggit na namuo sa pagitan ng mga empleyado ay napawi at naging mas malapit, mas masaya at mas productive ang bawat isa. Nabuo ang pagkakaibigan at ang dakigang pagtutulungan bilang isang grupo.